We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marahay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live hali digdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate De La Vieres. Makalihis ang kasiributan sa undas, mga paratinda, agrangay ang pagkalugi huli sa maluyang barakalan nin Burak, kanakaaging undas. Kung gurano na ang mga ini, aramunta sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Kate, mas maluwag ang naging pag-obserbar kan undas kung yun na taon kung ikukumpara kan COVID-19 pandemic. Kaya piraman sa tuyong mga kababayan, nagtinda din Burak, alagad pira sa mga ini, na ipasubot na babawi ang sa indang pinuhunan. Bagsak presyo ng ngunyan ang tinitindang Burak ni Edin Espiritu sa iyang pwesto sa Barangay Balatas, Naga City. Ang mga arrange na Burak na sa iyang itinitinda, nagakawat na sa nasa 50 sa 250 pesos, narating nasa 100 sa 300 pesos. Maluya kaya subot ang barakalan kan Burak, kang nakalihis na undas. Sa Burak, 12. Tapos ini yung 14,000, 4,000. Pero maluya. Diyos ko, grabe pa, babawion. Sinublian pa subot niya ang sa iyong puhunan sa pagbakal ka na sambitan ng mga Burak asin kandila. Sa fresh flower section kang Naga City People's Mall, bagsak presyo naman na pinapabakal ang mga Burak kan mga paratyenda. Pero subot sa mga ini, ang kapuspang maabot ang sa indang puhunan. Medyo maluya kang pizza uno. Apektado kang si uran-urang kang 30. Yun o. Dakol si tada. Nutrisyon na sir. Lagpas naman ang undas. Sa ibong kaini, nagdala man ng mga paratyenda na mauubos man ginaraan sa indang ipinapabakal na Burak sa ibong kan pagtatapos na kan kasiributan sa undas. Kate, kung babalikan, dinominakan mga Burak halos sa dango ang mga Burak na ipinabakal bakulang digdi sa Naga City bagin sa iba pang parte kan rehiyon. Susugban Kate sa mga nakaulit ang paratyenda na enkaso man, payo na talaga magbakal kan sa indang ipinapabakal na Burak, iyapon na sa nasubot ninda ini, ninhuli bantaan iba, nalalanta na. Kate? Diyos mabalos, Chris. Mas dakol na nagdadayong turista nanotaran sa mga beach resort sa Pasakaw, Camarines Sur. Alagad volume kaini, bako subuot siring kan barakasyunan. Uyaliwat si Chris Novello. Gikan sa Banwaan ning Milaor, kay banan man ang pamangkin na nagpulihal sa Cebu, ang beach resort na ini sa Balogo, Pasakaw. Iyon naging destinasyon kan pamilya ni Jeneline. Piglulubos-lubos na dakay aninda ang panahon na nagpuruli ang mga kaparyente. Gikan sa manibebang lugar para sa huruhalawig na family bonding. Kapag weekend kaya pag Sunday, ngayon na po dyan si Laba, si Linig, Kang Harong, na magkiraray po kami nagkakateripon. Kaya iyo po talaga ni maugmahon. Ninhuli sa huruhalawig na bakasyon, darakan sunod-sunod na holiday. Piga-antisipa na nadaakan hotel and resort owner sa Banwaan ang pagrusok kan mga turista makararigos. Labi pa sa numero kan mga nagbibisita tuyong ordinary weekends. Alagad kung hihilingon ang volume o dakol kaini, haray sa dakol kan turista tuyong barakasyonan sa bulan ning Mayo. So far may mga nagbirisita man, igwa man ning mga local, igwa ning haling abroad. Igwa nga dyan guest na hali dayang Canada. Sa past days, igwa man nagbirisita lalo na kang 1 saka 31. Hasta sa weekend, pigdalao man ang padagos na pagbisita kan mga turista sa mga karigusan sa Banwaan ning Pasakaw. Katakod kaini, regular man ang pagkukondusir ning Baywatch kan Philippine Coast Guard sa nasa 30 beach resort sa lugar kung mapapasiguro na may mangyayaring daw anumang insidente sa mga ini. I-monitor pa po namin, ma'am, kung dadami pa ito masyadong Kung dadami pa po, mag-deploy po kami ng Baywatch po. Padagos man ang pakiulay kan mga otoridad sa mga magurang, nabantayan ang mga nagkakarigos na aki. Siring man na dain na maglusong pa sa dagat kung grabe nang nainom na arak na posibleng maging kausan ng pagkalamos. Ini si Chris Novello, Balitang Bicolandia.
DILG nagpaluwas ni memorandum dapit sa 3-week transition kan mga nangganang barangay asin SK officials. SILG Abalos nagpatanid sa mga SK officials na daisin da makakaasumir sa pwesto kundi magsairarom sa mandatory seminar kan National Youth Commission. Uyan report ni Chris Novello. Makalihis ang barangay asin Sangguniang Kabataan elections kan Lunes. Nagkukondusir na ng inventory ang Barangay Council kan Balatas, Naga City para sa mangyayaring transition kan bagong ilihidong opisyalis kan sa indang barangay. Kabali sa mga inaasikaso mga dokumento kan barangay, siring kan bank book kung saan nakapalaman ang kwarta kan barangay asin iba pang gamit ay turn over sa bagong ilihidong kapitan kan barangay. Iga-guide ko man giraray asin dapat ko man pong giraray na tabangan ini pong bagong matukaw ta. Yaon pa man po baga ako. Nagana pa man po ako ning barangay Kagawad kaya ang sa kuya pong disposition tabangan ini pong matukaw na bagong kapitan. Katakod ka ini, nagpaluwas ang DILG na memorandum dapit sa 3-week transition period para sa mga bagong ilihir na barangay asin SK officials. Apwera ka ini, dapat pansubot na makapag-asumir na sa pwesto sa laog ng tulong simana kasabay kan transition period ang mga bagong ilihir na opisyal kan barangay. Sa mga bagong upo, tandaan nyo ito. Importante ma-turn over sa inyo properly ang property ng barangay. Ilang computer yan, ilang kotse yan, etc. Are they in good condition? Baka mamaya pagpunta dyan, wala nang laman yung barangay hall. Ngunit natapos na ang eleksyon, nasa jurisdiksyon na kan ahensya ang mga nangganang barangay asin SK officials. Nagpagiramdaman ini sa mga bagong SK official na basado sa SK Reform Act, kinakaipuan kan mga ini magsairarom sa mandatory training o seminar na papanginutan kang National Youth Commission. Kebanan si Jovel Ubiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Makalihis ang matrayumpong barangay and SK elections kanakaaging Lunes. Pigsyerto kan COMELEC na maitatao sa mas amay na panahon ang honorarium kan mga paratukdong nagsirbi sa nasambitan ng pirilian. Susug sa komisyon, may mga election offices na sa rehiyon na nagpuuna sa pagbayad sa mga paratukdo. Alagad may gigibuhon man na scheduling ang iba pang COMELEC office sa pag-release kan honorarium kan nasa 36,000 na mga paratukdo na nagsirbing miyembro kan Electoral Board. Makakaresibi ang paratukdong nagsirbi como Electoral Chairperson min 10,000 pesos, mantang 9,000 pesos naman sa mga miyembro kan Electoral Board. Kung hindi po mabayaran ng mas maaga, meron ho akong binigay na sa deadline. On or before the 8th of November, sana mabayaran na lahat. Sarong shipping vessel na nagkakarganin mga semento ang nasulo, mantang nakadaong sa Port of Castilla sa probinsya nin Sorsogon. Sa investigasyon kan Castilla Municipal Fire Station, nagluluwas na ang kalayo nagpuon sa kitchen area o kusina kan barko pasado alas 11 nin udto kasuudma. Asin an pigtutukdong nagkausa kan pagbungkaras kan kalayo, iyo ang depektibong hose line, asin open main valve kan tangke kan LPG. Iniman ang naging rason kan pagkakaigwan nin explosion o pagsabog sa barko na nagresulta sa kasulo. Pasado alas 3 nin hapon kan dagos na mapalsok ang kalayo. Mayo man ni nakulugan o nalugadan sa insidente. Mantang pigaaram pa kan mga otoridad ang kabilugang danyos na winalat kaini. Nakipagtulungan po kami sa Navy at Coast Guard para may transport namin, ma'am, yung aming mga equipment kasi hindi naman basta-basta maapula yung apoy. Kung bobombahin lang ng bobombahin ang tubig, kinakailangan pong mapasok namin kung saan talaga nagmumula yung apoy. Tubig na nagluluwas subuot sa ugat nin kahoy. Palaisipan ngunyan sa mga residente sa Esperanza Masbate. LGU may patanid sa mga residente sa lugar. Ang detalye sa istorya ni Rosie Nieva. Palaisipan ngunyan sa mga residente kan Barangay Iligan, Esperanza Masbate kung ano anigwa sa ugat kan sarong puunin kahoy na nakatanom sa lugar. Ang kahoy kaya padagos na nagluluwas nin tubig. Storya kan residenteng si Baby June, bulan nin Setyembre, mantang nagkakalot sinda kan sa iyang ama sa saindang natad, kan pinutol ninda ang sarong ugat nin kahoy. Alaga da isubuot ninda maipaliwanag ang nadiskubre, imbes kayang dagta ang nagluwas sa pinutol na ugat, tubig ang padagos na nagtatagdo digdi. Nagtaka po yung kapitbahay namin, kasi sa karamihan ng mga puno na po dyan, di po namin sorry kung alin po diyang puno na yan,
yung tumutulo na ugat na yun. Pirang mga residente ang nagpurbar ng mag-inom sa tubig na pigpuprodusir ka na sambitan ng ugat. Alagad makalis makaabot sa kaaraman kan lokal na gobyerno, tulos na nagpatanid si Mayor Fernando Talisik. Sa mga residente, nalikaya na muna ang pag-inom ng tubig nagikan sa ugat hasta sa daipa na papatunayang salbado ining inumon. Kung safety, mas maganda at saka blessing yan sa amin, sa bayan namin. Lalo na kung ang tubig na yan medicinal, at least malaking tulong na yan sa LGU. Papakuanan man subuot nin sample kan LGU ang nasambitan ng tubig para mahiling kan mga espesyalista. Sa paaging ini, maaaraman kung mapapakinabangan ba ini kan mga tao o pwede ining magkausa nin peligro sa inda. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Lalaki irido makalis mabiktima nin hit and run sa Legazpi City. Driver ka nakabangga ang kotse, padagos na pigsususog kan mga otoridad. Si Rosie Nieva nakatutok. Haros na ipagayong makalakaw ang lalaking ini mantang nagpaparahay kan sa iyang injury na nakuha sa sarong aksidente na nangyari sa Buraguis, Legazpi City. Nobyembre 2, mantang nagpapahingalo subuot ang biktimang si Darnell, sa gilid kan tinampo kan bigla na sana siyang mabangga kan sarong kotse. Alagad imbes tabangan, tulos na nagdulag ang driver ka ini. Maringani po, dahil na grabe ng likod ko nilang bitiso. Nadali ta. Garo na ano pong maray, garo na bend siya baga. Tas ngunya po, dak po ako makalakaw ngunyan. Igwama ni nako ang CCTV sa barangay kung sa inahagop ang lunadan, alagad huli tamarikas ang dalagan kaini, daiman giraray na hiling ang plaka. Duda kan tugang na si Darlene, posibleng nagarahe ang driver sa may parteng barangay Bitano, rason para daina ini nahiling sa iba pang anggulo kan CCTV. Siyempre dapat responsible na driver kita kumbaga pag nakabangga dapat binaba mo. Makulog lang sa buta, garo. Di man sa pag-ano, garo ayam na binayaan sa tugang ko. Na-report naman ang pangyayari sa PNP, alagad hasta sa ngunyan, palagos pang pigsususog kan mga otoridad ang nasambitan ng driver. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Pagpuli kan sarong trans woman na may standing warrant of arrest sa Calabanga, Camarines Sur, ngunya na undas, nagindalan tanganing maaresto kan mga otoridad. Sospek, tinatakot subuot ang mga nakarelasyon na ipopost ang mga pribadong video karibay ang kwarta. Ang iba pang detalye, aramon ta sa eksklusibong report ni Chris Novello. Daina nakapalagpaan sa rong trans woman sa Calabanga, Camarines Sur, makalis ining serbihan ng mandamento de aresto kan mga otoridad. Nahampang subot sa patong-patong na kaso ang sospek, siring kan staff asin pagbalgar sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Yung aming operatiba, kasama ng aming mga warang, nag-assume na yung mga tao na from other na mga taga dito sa atin is uuwi. Kasama na doon yung may mga existing warrant. Kan maaraman subot kan mga otoridad na nagpuli ang suspect sa Calabanga, tulos na isinarbian duwang warrant of arrest. Mantang sa parte man kan Regional Anti-Cybercrime Unit, duwa pang warrant of arrest ang pigserbi sa kaparehong kaso. Modus kan suspect ni si alias Kima Chua na takuto na sa mga nakarelasyon na ipopost sa social media ang sa inda mga pribadong video karibay ang kwarta. Kadaklan subot sa mga nabiktima kaini ang mga uniform personnel asin mga negosyante. Nagiging ilusyon niya, bibefriend niya mo na nagiging karelasyon niya, nagkakaigwasin na ng mga obscene na activity online, then iyon na to ang sa iyang pang-coerce mga taong ining biktima. Nasa kustodiya ngunyan kan Calabanga PNP ang suspect, mantang din na ini nagpaonra pa ng entrevista. Nangapodan man ang autoridad sa publiko na di basta-basta magtiwala sa mga nabibistuhan online, nganing maibitaran ang mga siring na insidente. Kay Baran si Jovel Ubiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia.
Iridoan sarong babae makalis mabangga kan sarong kotse mantang nagbabalyo sa tinampo sa Barangay 4, Barangay Progreso, San Miguel, Catanduanes. Sa report kan San Miguel Municipal Police Station, makalihis mabudalan ang babae. Nagduri-diretso ang lunadan pasiring sa direksyon kan Banwaan nin Virac. Nagkondusir man in Oplan Sita ang kapulisan, alagad nagsuko man giraray ang driver. Sa ngunyan padagos pang nagpaparahay ang nasambitan ng biktima. Pinurbaran man kan news team na kuananin pahayag ang mag-ibong na lado, alagad nagsayuman na ang mga ini, makalis iagi na sana sa areglo ang nangyari. Yung driver po, natatakot kasi operado yung ulo. Si Mr. Lico, operado yung ulo niya, natakot kasi marami ng tao, baka daw mabugbog, baka kung anong mangyari doon sa kanya, hindi daw pwede magalaw yung ulo niya. Which is true naman po talaga, maski kahit ako, may tahi yung ulo niya, kaya natakot. Maganda naman, in good faith naman, pupunta talaga dito. Abo asin sipon, mga helang na nakuko ang ngunyan kan publiko, urog na kan mga kaakian. Proper hygiene asin healthy diet, isubuot ang pira sa mga dapat tutukan, tanganing malikayan sa helang ang mga ini. Uyan report ni Jessica Kalinog. Pasado alas 9 pasananin aga, surunudan na ang abot kan mga magurang sa Barangay Health Center kan Karanan Pasakaw, kaibanan ang saindang mga aki. Kadaklan sa ipigkukonsulta kan mga ini, iyo ang dapit sa pag-abo asin sipon kan sa indang aki na sinabayan panin kalintura. Siring na sanakan 1-year-old babies ninda Mary Ann Asinchona. Hindi, pigpapacheck up ko muna di. Tapos kung anong sabi ninda, yun na to. Kada po may mati ang aki, talagang naigdi po talaga ko. Pigaagapan ko po talagang maray. Ano po ma'am? Para po dahil na maglala. Ang 7 anyos na pamangkin ni Jennifer, sarong simana na subuot na dain nahali an abo. Kaya kay puha naman in antibiotic nganing mahali o mailuwas an plema. An sa indang problema, pambakal ka ini. Last week pa po, sabi ko nga, perming mag-iinom tubig ta. Ano pong abo niya, dukuton, hirakman, mayo si ina. Kaakian na 0 to 5 years old ang kadaklan sa madaling tamaanin abo asin sipon. Urog na sa panahon na ini, nalabian init kan panahon sa kabiglang minauran. Anabiso kan midwife na si Lilibet. Makusog na resistensya an panlaban digdi. Kabali na an pagsyertong malinig an kapalibutan, asin masustansya an sa indang pigkakakan. Kung anong yaon ma'am, araw kang kalunggay, mga anong iyan, healthy na po yan sa mga baby. Tapos mga sugok, dahil yung pigbabaliwalan sugok na yan kasi healthy home po siya sa baby, lalo na kung ipapakakan mo yan daily sa baby, nilabunan lang. Epektibo man daan pagpapainom nin limonada sa mga ini. 10 hasta 20 kaakian kada aldaw na irerehistro kan sa indang opisina na may sipon asin abo. Igwamanin pigihika. Sigun sa RHU Pasakaw, acute respiratory tract infection ang kadaklan sa mati kan mga aki na nagpapakonsulta sa inda. Pigian kami narman ang mga magurang na minapoon pasanao nakakahiling pasananin senyales kan abo o sipon, daraho natulos sa health center ang sa indang mga aki, nganing matawan nin magkakanigong medikal na atensyon. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, kumparar kan mga nakalihis na aldaw, medyo mababawasan na ang mga lugar na makaka-eksperyensya nin mauran na panahon. Sa ngunyan, mayo pang nanonotarang raot nin panahon na posibleng makakaapektar sa nasyon. Shearline, ang dominant weather system na mapauran sa pirang parte kan Northern Luzon. Nabibilog ang shearline sa pagsasabatan kan mainit na duros gikan sa dagat Pasipiko asin malipot na duros amihan. Apara sa shearline, posible man ang localized thunderstorms sa iba pang parte kan nasyon. Basado sa datos kan Metro Weather, hababa ang tsansa nin uran sa haros bilog na Bicol region. Apara sa maluluyang uran sa pirang parte kan Camarines Sur asin Albay. Posible man ang uran sa pirang parte kan Visayas asin Mindanao. May makukusog na uran sa pirang lugar, kaya kaipuhang maging andam sa huma nin baha o pagrasay nin daga.
Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Nangganang barangay kapitan kan Barangay Peña Francia sa Naga City, pigrereklamo nin huli subuot sa pangungulog sa duwang lalaki. Imbweltong ilihidong opisyal, naghagad dispensa sa nangyari. Si Chris Novelo nakatutok. Sa police station na naagahan ang barangay captain-elect ng Barangay Peña Francia, Naga City na si Jackie Villafuerte. Makalisin ng reklamo ng pangungulog kan duwang lalaki. Apwera kan pangungulog. Naraot pa subot kay ni ang cellphone kan sarong minor de edad. Dahil na nagpauna ng entrevista ang mga biktima, alagad depensa ni Villafuerte. Ako po nagdadalagan sa gamit ang sakuyang sasakyan sa Dayangdang. Bigla po may nagkat sa kuyang motor and napapunto po ang sakuyang sasakyan. Tigtugtog po ninda, nagkuraw siyang, oy, ano nga yan? Inisubot ang naging rason kaya nagbaba sa salunadan. Asin nakulugan ang duwang lalaki na daiman subot niya intensyon. Sa ibong kaini, bukas man subot si Villafuerte na bayadan ng naraot na cellphone kansaro sa mga biktima. Nagpahayag naman both sides, ang complainant sa kasi pinagko-complain, pinagreklamo na di talaga nagkairintindihan. Although may igong pangungulog na nangyari, pero apologetic naman si pinagko-complain. And naghahaga din po akong pasensya kung medyo nagka-issue kitang araw gani. Then na po yan mauulit and pasensya na po. Siguro ang mga pagkakataon dito may iwasan. Kay Baran si Jovel Ubiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Dikitan pang mahulog sa ampas ang sarong delivery truck, makalis aksidenteng makabangga sa concrete railing sa parte kan Sitio Colonia, Barangay Hidhid, Matnog, Sorsogon. Sigun sa report kan mga otoridad, pasiring kuta na sa pantalan kan Matnog ang nasambitan ng truck na igwang mga kargang parcel na pagsasadiri kan sarong online shopping app. Alagad pag-abot sa pakurbadang parte kan Maharlika Highway, nakadiretso ini sa ibong na linya kan Tinampo hasta sa nabangga na ang concrete railing. Marhay na sanata nakasabit sa lunadan sa mga kable kan sarong telco, rason para day ini dagos na mahulog sa ampas. Salbado man ang mga pasaherong lunad kan nasambitan ng lunadan. Mga reklamo sa nakaaging pirilian, pigsyartong aaksyonan kan Comelec Camarines Norte. Kabilugang BSKE asin Undas 2023 sa Daet Camarines Norte, generally peaceful sigun sa mga otoridad. Uyan report ni Rosie Nieva. Pigsyerto kan Comelec Camarines Norte na aksyonan ninda ang mga naresibing reklamo na may koneksyon sa katatapos pasan ng barangay and SK elections, kabali na digdi ang vote buying, vote selling asin iba pa. Alagad nilinaw kan komisyon na luwas na sa saindang jurisdiksyon kung igwang maso na din election protest, ngunya na naiproklamar na ang mayorya kan mga nanggana sa nasambitan ng eleksyon. Hindi natin alam yung protesta kasi hindi naman dito yan pag hindi na yan sa Comelec once na naproklama na ang jurisdiction niya. Hindi na po sa Comelec. Sa korte na po yan. Mientras tanto sa kabilugan, naging matrayong po asin matuninong mansubuot ang eleksyon asin undas sa Banwaan kan Daet. Inibasado sa naging assessment kan kapulisan sa nasambitan ng magkasunod na dakulang aktibidad. Sa ngunyan, balik normal na subuot ang deployment kan mga PNP personnel sa nasambitan ng Banwaan. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Nasa kustodiyang ngunyan kan Police Station 6 kan Naga City Police Office ang maabot sa 71 sako nin mga modules na pig-turnover subuot kan sarong junk shop sa Barangay Kararayan kan nakaaging aldaw. Pira sa mga module na ini dai pa nagagamit kan mga estudyante. Susug sa mga otoridad, module para sa manlain-lain na grade level ang laog kan kada sako kung sain padagos pang inaaram kan mga otoridad kung sain ini haling eskwelahan. Nagkondusir naman in inventory ang DepEd Naga City asin Camarines Sur. May upang opisyal na pahayag ang ahensya alagad pigsyarto kan DepEd Bicol na makondusir nin hararumang investigasyon sa insidente. Inaaram pa man kan DepEd kung gurano ang kantidad kan nasambitan ng mga module. Pinurbaran man kan nakuanan kan napahayag kan news team ang manihamiento kan junk shop alagad dai pa ang mga ini nagpapaonra nin entrevista.
sinisiguro po ng natin ng school superintendent at sa Kanagan na kung sino mo po ang behind na nito, sigurado daw po magkakaroon ng pananagutan sa batas at admin sa criminal case. 47 anyos na ina sa Pasakaw, Camarines Sur, pigkukuanan nin dagdag nakita ang paggibunin gift bags tuyong paparanina ang Kapaskuhan. Pagpuon kan Christmas parties, sa iya naman na pigaan daman huli sa dakulang demand kan mga pampatos nin regalo. Uyan istorya ni Jessica Calinog. Makalihis ang kasiributan sa pagbisita sa satuyang mga nagadan na padangat sa buhay. It's the season to be jolly na. Mantang nag-aabante ang 52 days Christmas countdown, yao naman dyan ang antisipasyon sa mga gigibuhong Christmas party. Asin dyan, di man mawawara ang exchange gifts, pati na ang pangmalakasan na pampatos kan mga regalo. Ang pambato dyan ni Nanay Shirley, ang gift bags nagibo sa gift wrapper. Patos pa sana, feel na ang Pasko. Tuyong Burr months sa nakalihis na 2 dekada, ini ang pigukuanan ng dugang na dilihensya ni Shirley. Sa iyang nanodan ang paggibo kaini sa mga dati nyaman sa nang pigbabakalan. Mas dakol po kaya ang dilensya pag sa diri mong gibo. Pag November po, nagigibo na ko December. Simple man hilingon, alagad ba ko daang putyo-putyo sa naan paghaman kaini. Ta si Shirley, may sukol na pigsusunod, nganing masigurong parareho ang pakasadit o pakadakula kaini. 10 pesos sa naan sadit na gift bag, 15 pesos naman ang dakula. Very affordable para sa mga estudyante, pati na sa mga nagtitipid na residente. Diyan lang kaya ang merong paninda eh. Compare sa iba, marayo pa ako, habo ko na pararayo. Gusto ko, aran yan lang. Yan. Masulong ang gift bags paglaog pa sa nanin Desyembre, kaya nagaandam naman si Shirley na magibo nin tigsang gatos na pidaso kan sadit asin dakulang gift bags. May mga pandekorasyon man siyang pigigibo asin pigpapabakal. Pirming pigsasabi na it's the thought that counts pag-abot sa pagregalo. Alagad mas espesyal man kung ang gagamito na pampatos digdi, handmade, made with love. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, 52 days na sana, Pasko na. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hali sa man iba-ibang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, magin sa mga kapuso nyato abroad, ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Happy weekend mga kapuso! Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.